Merong magkaibigan na gusto mag-relax dahil sa init ng panahon. Gusto mag-relax sa labas ng kanilang, pumunta sila sa isang garden para yung kanilang init na nadarama ay maibsan. So pagdating ng gabi, ang ginawa nila, nagtayo sila ng tent sa labas ng bahay yung magkaibigan para sabi niya mag-relax tayo sa sobrang init sa loob ng bahay. So nasa labas sila, nagtayo ng tent, naglagay sila ng higaan, doon daw sila matutulog para magpalamig. Okay. Maya-maya, mga bandang hating gabi, nagising yung isa na nagtayo ng tent na isa kasama. Sabi niya, pare, kasabi niya doon sa kanyang kasama, pare, wala ka ba napapansin? Tumingala ka, sabi, tumingin ka. Wala ka ba napapansin sa taas? Sabi niya, sabi ng isa, ang dami ng bituin. Ang ganda ng pagkakalikha ng Diyos dahil, kumbaga, kumpleto. May liwanag, maliwalas ang panahon, sabi niya. Sabi niya, pare, wala ka bang iba pang napapansin? Sabi niya, alam, maganda ang panahon. Maliwanag sa kalangitan. Sabi ng isa, wala ka na bang ibang napapansin? Sabi niya, wala na. Maganda ang pagkakagawa ng Diyos. Sabi naman ng isa, bakit ikaw? Anong napansin mo? Ninakaw yung tent natin. Paliwan. Ninakaw ang tent natin. Sabi niya. Huwag niyo hayaan, kapatid, na ang ating matututunan ngayong gabi ay nakawin ng tao. Baka natutuwa ka, nasisiyan ka na magkakasama tayo. Pero baka hindi mo napapansin, lahat ng naririnig mo, unti-unting ninanakaw ng kaaway sa buhay. Mamaya po, pagkatapos nito, tatanungin ko kayo kung ano yung natutunan. Simula, ikikwento nyo. Kung may nakalitan kayo, yung sabihin, ninakaw niyo yun. Ninakaw yun, tinatandaan na. Ninakaw, okay? So sabihin mo sa iyong katabi, huwag mo kong kakausapin. Sabihin mo sa kanya, please lang, ayoko ng kausap ngayon. Gusto mo makinig. Huwag mo ngayang kapatid na nakawin ng kaaway. Ang ninanakaw ng kaaway, kapatid, hindi naman tayo eh. Hindi tayo kayang nakawin ng kaaway. Ang ninanakaw ng kaaway, to be honest, yung salita ng Diyos na itinatanim sa puso. Kasi alam niya kapag yan ay nanatili, di ba sa Bible? Kapag natanim sa matabang lupa, yes. Interesado ang kaaway, hindi sa pagmumukha natin, kapatid. Ano siya yung katabi? Hindi interesado ang kaaway sa iyo. Dahil kung di interesado ang kaaway sa buhay natin, kapatid, matagal na tayong kinuha. So wala na siyang magawa. Interesado siya sa bawat salitang natatanim sa puso natin. Kasi alam niya, kapag yun nawala, wala na tayong lakas at tibay at wala na tayong magagawa. Yes. So, ngayong gabi, nais kong bigyan ng kaunting walang yung mga maririnig po natin. Tanong lang ito, kapatid. Kailan mo huling napasaya ang kalangitan? Maraming sasabihin natin, nung nagpuli tayo kanina, umawi tayo sa magitan ng mga music team, natuwa ang Lord. Yes, natuwa. Pwede mo sabihin. Na ikaw ay nagbasa ng Bible, nag-pray ka, halimbawa, o kaya meron kang sinira, natuwa ang Lord. Pwede natin sabihin. O kaya every Sunday, tuwing linggo nandito tayo, so wala akong absent. Lagi ako nandito every Sunday. Kahit nga wala akong dito pasok, nandito pa rin ako. Di ba sabi ni Pablo, natin kasama naman ang aking spirito. Huwag kayong masanay sa gano'n, ha? Kaya Pablo mo, pasok, absent ako, yung spirito ko nasa church. Si Pablo lang ang nagsabi ng Pablo. So, kaya, kailan mo huling napasaya ang langit gawin? Merong verse sa Bible, hindi ko alam kung pwede. Kahit na English o Tagalog, Bisaya, ilagay. Sa Luke chapter 7, 15 verse 7, may nakalagay yung ganito. Luke 15:7, sabi niya, sa Tagalog ay ganito, higit ang ito. I say unto you that even so there shall be joy in heaven. There shall be joy in heaven. Over
Over one sinner. A sinner. Sinning. A sinner that repented. Kapag, ang nakalagay sa Tagalog niyan, higit ang word is higit ang kagalangan sa langit kapag mayroong isang taong nagsisi sa kanyang kasalanan. It's not about we worship. It's not about we are faithful sa Lord. Every Sunday, nandito tayo kapatid, hindi na binabanggit ng kapatid. Pwede yun. But one thing na nagpapasaya sa langit kapatid, kapag mayroong isang tao na nabago ang buhay dahil sa amin. So, kailan mo napasaya ang langit? Muli. Alam. Yes, every Sunday, nasa usip naman tayo, nasa church tayo, nakikita mo ba yun? Pero kailan mo napasaya ang langit? Nakalagay yan. More than ever, 99 compared to sa 99. Just person which need no repentance. Yung mga matitino, yung mga faithful, yung mga sabihin natin, righteous, na hindi kailangan magsisi. Sabi ng Lord, ang nakalagay sa kwento niya, iniiwan yung 99 para puntahan yung isang dapat magkakas. So ano lang mahalaga kay Lord? Yung 99? Hindi sinabi hindi. Pero mas mahalaga kay Lord at nagsasaya daw, nagre-rejoice ang heaven kapag meron isa. Kaya nung nakakilala ka sa Lord, nagsaya ka lang ito. So kailan mo muling napasaya ang langit? Sabi mo sa iyo, pakita mo dito, kailan mo muling napasaya ang langit? Kung matagal nang naging malungkot ang langit dahil sa iyo. Just think. Pag walang nagsisi, walang nagbago ang buhay. Tama ako kay Pastor? Sa meeting namin. Kapag nadagdagan ang church dahil may lumipat galing sa ibang church, masaya si Lord? Masaya si Lord? Galing ako ng church, pumunta ako dito. Masaya si Lord? Ano siya? Masaya si Lord? Hindi, tatanong na. Masaya si Lord? Galing ako sa isang church, pumunta ako dito. Dito na pastor, dito na po ako. Church. Masaya si Lord? Ano siya? Masaya? Hindi. Hindi na ligtas. Ha? Ligtas na yun eh. Okay. Have that word, kapatid. Masaya si Lord dahil may lumipat? Masaya nag-release ang langit dahil may lumipat. Hindi. Masaya si Lord? Walang nakalagay sa Bible. Give me a verse na masaya si Lord. Ang nagpapasaya pala sa langit, nagpapasaya sa langit, kapag mayroong non-believers na nabago ang buhay. Amen. Maraming mega church sa Manila, ang lalaki na church galing sa maliliit na church. Masaya si Lord? Yeah. Give me a verse na masaya si Lord kapag lumaki ang isang church dahil lang may lumipat, dahil sa ibang church, inaway yung pastor, lumipat dito. Nagre-rejoice daw yan kapag sa Tagalog, higit na nagiging masayang kalamitan kapag mayroong isang narama. Kapag intindihin mo yung maririnig mo ngayon. And let's welcome our first speaker ngayong gabi, kapatid. Just arrived last night. Morning. This morning. Early morning. Actually, hindi ko siya kilala noon. Nakilala ko rin noon. So, siya po yung aking dating girlfriend. Noon. So, let's welcome si Pastor Lucas. Thank you. Habang yung gusto mo oras. Good.